Mayong hapon sa inyong tanan. Welcome sa atong last service. Last service sa tuig 2024. Mo bye-bye na ta sa 24. And we are going to welcome next week ang 2025 bagong tuig. Advance na lang ba ina imong katupad. Happy New Year. Hallelujah. Salamat kayo sa Ginoo nga maayo siya sa atong kinabuhi. Ang ngayon nato siyang pasalamatan, no? Sa miagi tingaling tuig or nini nga tuig 2024, daghang kay mga challenges. We are so optimistic sa atong pag-start. Pero as we end this year, naamagit tayo mga kadaugan. I know that you have victories. Kinsa may nakadaog mga kaigsuonan ini nga tuig 2024. Pero ang uban murag dili makaamin tungod kay mura tingali significant gyud nga victory nga inyong nadawat. Pero salamat sa Ginoo ang atong awit kaniha sa atong worship. I'm gonna see a victory. No, we are going to see a victory. Makadaog kita because the battle is not ours. It belongs to the Lord. And of course, ang atong life is a battle. And this year, naatay daghang mga girang ginaatubang. Some of them, we had been victorious. But some, sad to say, murag, we are failure or wala pa ginato ma-overcome ba. And it seems that doon na tayo mga baggages sa miaging nga tuig and murag ato pag yung madala sunod nga tuig. And we don't want to bring some old baggages sa last year into the new year. So we want to be clear. Gusto nato nga klaruhon or limpyo ang ato nga pag-atubang sa tuig 2025. I know that we can be victorious mga kaigsuonan. Amen? So, salamat kayo sa Ginoo. Today, as we end this year, I would like to share this message today, Vision for Completion. Okay? So, ato maning matapos, no? Atong tapuson kini nga tuig, dapat ato pong tapuson kung unsa pay unfinished business makaha or unfinished war, no? Nanay duha na lang ka adlaw ang moabot, no? 2 days more and then New Year na. It's not too late to win this battle, no? It doesn't really take a year to overcome every battle sa atong kinabuhi. Even today, as we depart from this place, pwede ta mahimong madaugon. So, vision for completion. Amen. Importante kaayo nga kung unsay atong nasugdan atong tapuson. It's found in Philippians chapter 1 verse 6. Sabi dito, being confident of this. Si Apostle Pablo, he was so confident. Are you confident? Amen? Murag wa may nangamin, murag kung wa kay confident, insecure ka or alanganin ka. Everybody say, I am confident. Okay? Dapat confident ta that as we cross over the next year, confident ta. Unsa may atong ika-confident or unsay atong confidence mga kaigsuonan that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of the Lord. Everybody say, carry it on. Unsay atong i-carry it on katong good works, katong gisugdan sa Ginoo. Ato nang i-carry on until the day of the Lord. So it is very important nga doon natay completion, vision for completion. Why? Because mura magog nahimo nato nga kultura bitaw labi na gyud mga Pilipino or as human being as we are that we are just good in starting, no? Maayo lang ta sa sinugdanan perti natong dasiga. But the end of the day or at the end of the year, murag gikalimtan na ganito natong passion nato
kung unsa tong atong gisugdan. So I would like to challenge you, no? Nga dapat na atay vision for completion. Kung unsay imong gisugdan, tapuson gina, but of course with the help of God. You can carry it on, no? Makapadayon kita. Everybody say, carry on. Atong padayunon mga kaigsuunan ang maayo nga butang. So di nato padayunon tong good work, you know? He who began a good work in you. So ang atong padayunon katong good work nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero dili nato padayunon katong bad work that the devil is trying to disrupt us in fulfilling what God has for us. So today, gusto na akong tan-awon tong mga possible nga mga dapat natong i-overcome nga mga bad things nga murag nakapugong, nakaulang nganong wala nato ma-accomplish ang atong purpose ug tuyo sa Ginoo sa ato mga kinabuhi. Let's go to the life of David. Because si David, mga kaigsuunan, he started something. He began something. But in his lifetime, he carried it on and he finished the task. Because when we see this verse in 1 Samuel chapter 17, verse 50, so David triumphed over the Philistine with a sling and a stone, without a sword in his hand. He struck down the Philistine and killed him. Now, one of the very significant victory sa life ni David as he began, as he started sa iyang kinabuhi igsuon as a king was the killing of Goliath. Naibaw man tatananan, it's very successful. It's very it's very popular. It's very kitawag nato nga famous gyud ni kayo nga istorya sa iyang kinabuhi. How he killed Goliath. In fact, that was the defining moment of his life that he started, no? Atong nasayran igsuon nga ang kini nga butang, no, nga nahitabo sa iyang kinabuhi, it was not his intent actually. He didn't have any plan to become a king or to fight this Goliath. But you know, God has a plan. Dunay destiny ang Diyos sa iyang kinabuhi. Because at that particular time, he was told by his father. Because during this period of time, si David was just a shepherd boy, no? Boy siya igsuon nga dili gyud boy nga bata pa. Tingali bayong-bayong, no? Ulitaw pero tingali underage. Kaya nga naman, he was not yet qualified to be an army or to become a soldier. Okay? Kaya mga sundalo kani atong unang panahon, dapat naa nagyug ka at least 18 and above. So this is what happened since David was not yet a soldier. His brothers, they were serving at Saul's army, no? And at this particular time, they had been attacked by the Philistines, no? Kini mga Filistihanon, mga kaigsuuna, do you know that this war sa Gaza, panahon pa na ni Goliath, no? Kaya taga-Gaza man mao man nga area sa Philistine, no? Karon gitawag nag-Palestinian na sila, but they were Palestine or Philistines back then. So, sige, karon gani, sige bomba, no? Pero of course, na-take over naman tingali ang Gaza sa Israel. But back then, mao gihapon ilang ginahimo. Dili man tingali mga bomba ang ilang gipadala, mga missiles, but they were sending these armies to attack Israel or Jerusalem. And one of their missile attack was Goliath. And so, David was commanded by his father to go, no? And nagdala lang gud siya pagkaon, no? To bring lunch to his brothers who are in the battlefield. And so si David naman, he was an obedient young man. He went in obedience to his father's command. And don't you know that because of that obedience, mga kaigsuunan,
it was his defining moment. It was his X factor, no? Ang X factor ni David was not because he defeated Goliath, but because he was an obedient son sa iyang anak. Naibaw mo mga kaigsuunan, gamay ramang kaayo to, sugo lang, pagpalit lang igsuon, or pagdala lang og pagkaon, no? Kuan lang ko siya, kanang, sayang anana, kanang food panda, delivery, ha? Nag-deliver lang siya og pagkaon mga kaigsuunan. But because of that, it was the starting, that was the beginning of the significant life nga nahimong significance ang iyang kinabuhi. And let me tell you mga kaigsuunan, ang iyang pagdaog kang Goliath started by obedience. So let me tell you, maybe there are some things that your parents or your pastor or your cell leader is trying to, tell you to do, gisugo lang kaigsuon, but you obey. Ang atong obedience, mga kaigsuonan, does not really need to be very significant nga moadto ta sa missions, moadto ta sa China, moadto ta sa, Iraq, or mahimot ang mga missionary, o magwalita into a, large crowd of people. No. Very simple lang mga kaigsuonan. Just an obedience to deliver some food ngadto sa iyang mga brothers. That was the beginning. So I tell you, kanang ginagmay nga atong pagsugot, dako kayo nagkahimuan. Tungod kay ang Dios nagtan-aw sa imong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga significant gyud imong mahimo para gamiton ka sa Ginoo. Didto nagsugod igsuon. Sa diha nga he obeyed his father's command. So ato makita nga he triumphed, no? Nabatian niya ang hagit, agi niya siya, oy. Unsa man ning kuana nga naa may nagsigig hagit for 40 days good. 40 ka adlaw sige siya challenge. Kinsay mo sukol ako, pagpadala sa inyong warrior or pinakaisog, musukol nako. And everybody were so scared. Everybody were so afraid. And they went hiding, even the king of Israel. But there was David, who knew that he knew his identity that he was a covenant partner with God. Mao na nga pag-agi niya igsuon, ingon siya, who dare, no? Kinsa man ning tawhana. Arisgado ra gyud kaayo. And you are defiling the children of God, the people of God, God's covenant people. Anyway, to make the long story short, he ended up fighting Goliath. Ug ato nakita igsuon nga he defeated Goliath with a sling, no? Dili pintik, no? Ang pintik ana man, no? Pintik. Gitawag ni siya og lambuyog nato, no? Kanang ana-ana bitaw, gilambuyog mao man ang ilang kuan sa una, weapon. Anyway, without a sword, iyang gipildi si Goliath. So, it was a very significant, dako kayo to nga, kanang di ginato makalimutan bitaw, unforgettable victory ni David. And maybe some of us na atay unforgettable victories. Just like, murag, napildi nato si Goliath sa atong kinabuhi. Maybe there was a giant or a Goliath kind of problem sa imong kinabuhi. And it was so significant, mga kaigsuunan, that you were able to defeat. Unsa man na igsuon, tingali, dako kay kag utang, hapit ka na, mapriso, but yet, you were able to pay it, nakabayad ka. Maybe you were sick, and it was so serious nga klase nga illness, brothers and sisters, that the Lord healed you. Or perhaps there was a giant Goliath problems that came into your relationship as husband and wife, nga you almost end up being separated or divorced, baka ha. What are some significant Goliath nga imong nadaog mga kaigsunan? We thank God for that. However, kung nato makita, we thought that tapos na ang mission ni David. Of course, after this, he became a king. No? Nahimo siya nga hari. But
it doesn't mean that he already defeated Goliath nga tapos na. In fact, that was just the beginning of his leadership. Now, kung ato makita mga kaigsuunan in verse 40 sa 1 Samuel chapter 17, when he fought Goliath, nag-inom ba lang kasulatan nga nagpili siya og unsa 5 ka bato. Kay bato man na ilang gamiton, pinakabala, no? He picked up 5 small stones from the stream and put them into his shepherd's bag. So, nahibaw man tani, no, nga nagdala siya og bato, pero usara ayang gigamit. Now, you might think, tingali maghunahuna mo, why 5? Tingali hunahuna niya, atong hunahuna minsan is that reserba, no? Nga at least 5 ka buok, unya kung musipyat siya sa usa, napay upat. Di ba? Mo ni atong kon ba reserba tingali. And so just be ready kung unsa ang dangatan. However, brothers and sisters, atong makita nga nganong naghimo siya o nagpili siya 5 ka bato, he knew because God was with him. He knew that even a stone could slay the giant. Dili man, ang iyang pag-trust, igsuon, dili mo yun nga, Lord, murag pagtira ka, ang Ginoo, the battle belongs to the Lord man. Di man pwede ang Ginoo nga, mo yung Ginoo, sipyat gura, kuhatong reserva. Ha? Dili magkamali ang Ginoo. Amen ba? Kung ang Ginoo, tingali kung si David sa iyang kaugalingon nga paningkamot, pwede siya mo sipyat. However, brothers and sisters, kung ang Ginoo mo ay mulihok, because he said, you know, when he faced Goliath, when he faced the giant, ingon ang Goliath or ang giganti nga, what am I, a dog, that you send me this lad? Ha? Padadaan ko ninyo bata. Ha? Si punon pa mani. I am going to feed you to the wild animals. Di ba mo ito iyang ingon? But David, he said, he made that statement, he said, you came to me with sword and spear. Naakay espada, naakay bangkaw, but he said, I came to you in the name of the Lord. Giatubang taka sa ngalan sa Ginoo. So David, in the first place, understood that that fight, that battle belongs to the Lord. Kung inyong tugutan nga ang Ginoo mo fight sa inyong mga problema, isang bala ka lang. Matupan ni Fernando po. Pero dinhi, isang bato ka lang. Amen ba? But why did he choose 5 stones? Now, we found out mga kaigsuunan nga usad ito ka team. It was not only Goliath. Dili lang kay usa ka higanti ang tuwa didto. There were actually 5 Goliaths. Nga dito sa likod ni Goliath, naapa dito. Kung karon pa tong panahon na mga kaigsuunan, maayo ni nga himuong basketball team. Kompleto na daan, 5 na. Di ba? Kompleto na daan sila. So David knew that as soon as he killed this one giant, kung mapatay niya si Goliath man itong una. And I think mga kaigsuunan, si Goliath itong pinaka-list tingali sa tanang mga higanti. Hingsikat lang si Goliath. Pero naapay mas dagko pa sa iya. Reserba. Tingali mo itong gihimo nila sa mga Philistines nga unahon nato ning pinakagamay nga higanti. No? Pero naapay reserba. Grabe. Bisan kabagani si Goliath, na. Kurog na ang mga kabag na ang mga Israelites. So, I know mga kaigsuunan nga tingali nagunahuna sila siya, no, ang mga kung mapildi man ugaling nako ni Goliath na apay upat. But anyway, brothers and sisters, mao to ang sitwasyon nganong na kuan, no? Nagpili siya 5. So after 1 stone, naapay upat na bilin. So ang akong buti pasabot diri mga kigsuunan, ayaw pagsalig.
ayaw pagsalig nga naakay significant victory because naapay daghang reserba ang yawa nga iatake sa imo. Pero salamat sa Ginoo, ang mga bato nag-speaks na og preparation. Everybody say preparation. Be ready. Kinahanglan andam ka kanunay. Naakay usay nga nana mga bullets, naakay mga bala nga imong magamit igsuon nga we praise God nga hindaog na ta. Thank God for the victory sa past. However, brothers and sisters, ayaw pagkuan nga ay daog na ko ato, no, kay kumukumpiyansa man ganita, no? Kumukumpiyansa ta nga nadaog na natin sa gilayat, naapay daghan nga giandam sa yawa nga moatake sa ato. But we thank God na atay reserba nga mga bato. Amen? In other words, we are ready to face another giant. We are ready to face another problem. And so, maybe as we cross over the next year, 2025, ready na po tayo igsuon. Amen? To fight the battle. But we understand and we know that the battle does not belong to us, that it belongs to God. So, nag-ingon din sa 2 Samuel chapter 21, verse 15 to 22, these 4 Philistines were descendants of giants of Gath, but David and his warriors killed them. Okay? Gipatay silang tanan. Napildi sila katong other 4. Now, atong hisgutan kining matag usa ka pangalan, no? Kung kinsa ning mga higantiha. Of course, ang una si Goliath. Okay, ilado naman nato na daan si Goliath, no? David defeated Goliath. Unsay buti pasabot sa Goliath? Ang buti pasabot sa Goliath is uncovered, uncommitted. You know, you might think, kana bitong uncovered, kanang walay commitment, kanang dili magpasakop, no? Naigingon, sakop pero di magpasakop. Ha? Naay mga tao nga sakop pero di magpasakop. Let's say, for example, you are here at CLC, sakop ka o sakop ka, asa man ka nag-attend? Diha sa CLC, sakop ko diha. However, wa ka magpasakop. In other words, you don't submit kung unsay ato mga activities, di ba? Kung naatay mga campaign, asimba lang ko, sakop ko diha, pero di magpasakop. Don't you know, kanang dili ka mag-submit mga kaigsuunan, you thought nga, ay, dali, gamay ramang kayo ni, diniragog ko sa likod, di lang yung ko mag-apil-apil. Igsuon, higanti na. You might think nga kanang insubordination, nga gamay ra kayo na nga issue. That is Goliath because that is the meaning of Goliath, uncovered, uncommitted. And maybe today, some of us, and maybe wala pag you were not able to overcome that uncommitment spirit ba? Uncommitted spirit. Hangtod gani karon dili pa gani ka parte sa cell. Because you don't want to commit. And this is what happened, you know. Our church is one of the largest churches here in Davao City. And I understand that there are so many people who comes here. And thank God for coming to CLC. Pero some of you just came but you are uncommitted. Gusto lang ka magtago sa likod and you don't want to be involved. And that is the irony of having a church. Daghan kaayo nag-attend lang pero dili committed. And brothers and sisters, this is very important because that is actually a giant. Higanti na, Goliath na igsuon. Because that uncommitment will result to rebellion later on. Kung dili ka magpasakop, mo resulta na ngadto sa rebellion. So, mga kaigsuunan, kung last year uncommitted ka pa, dapat next year committed na ta.
Kagamay ra sa nag-amen. Ha? Committed ta mga kaigsuunan. Because if you are not covered, if you are not undercover, no? Dapat undercover ta. Mura kag umang bitaw nga walay kabhang. Kita na mo umang nga walay bagal, walay kabhang. Kasabot mo say umang? Oh. Kani adto mga kaigsuunan, mamasol na gani mi, mangita mig umang. No? Nya amo nang bukon ng iyang kabhang, ayang bagal kay amo nang himuon unsa? Paun. No? Mo na nga lain kay tan-aw no. Maglakaw-lakaw ka, buhi tuod ka, mura kag umang pero walay baghal o nga kabhang. Mo na nga magpasakop na ta mga kaigsuunan. Salamat sa Ginoo nga karon submissive na ta. Amen ba? Oh. The first act of submission, dapat mo commit ta sa cell group. Mo commit ta sa CLG. And maybe some of us, until now, you had been, I meet a lot of people here. Ingon siya, dugay naman ko, pastor, nagsimba, diri, mga 3 years na nagsimba akong pamilya. Mao ba? Asa mo sakop nga cell group? Wala lang, pastor, simba ragod ning amo. Ha? Because din naman sa ato, we are into a discipleship church. We need everybody to be taken care of. Excuse me. Gusto na mo ang tanan atiman. Because din mga kaigsuunan sa Cap Auditorium, dako kayo ning atong grupo, no? Daghang kay ta, by the thousands na ta. And I don't know every one of you. No? In fact, sorry yung kayo. Say, magkita ta sa mall, mo smile ka, di ko maka-smile kayo. O mangintaw ko kaila sa inyo. Pero salamat sa Ginoo, the only way nga atong church, nga dako nga church, the bigger, the larger the church is, the smaller it gets. So ang atong sekreto dinhi, ikometa sa mga small group. That is part of it, for you to be undercovered. Kaya nga naman, doon ay panahon sa inyong kinabuhi nga you need people to talk to. You need people to pour out your problems. Kung unsa may inyong mga burden sa inyong mga kinabuhi. So it is very important that you need somebody, a leader. Of course, moingon ka, ikaw di pastor, ikaw man akong pastor. Yes, I am your pastor, but dili man po ko tanan makaatiman sa inyo. Laliman kag kada adlaw mamisita ko sa inyo. Hapit mo kabuok 3,000, mamatay kog dali ana igsuon. Di ba? Wa ko kahibaon sa inyong mga problema. Pero kung natay mga grupo nga tagdusi-dusi lang, makaatiman na ang inyong mga leader sa inyo. So I pray nga importante kay na mga kaigsuunan nga naatay gitawag og submission. In fact, si David mga kaigsuunan, makita nato how he was covered. No, under submission, because his leader was Saul. Si Saul mga kaigsuunan, later, no, after he defeated Goliath, na-feel jealous na sila. Kinaamay nagkumpos po og kanta. Ambot nga no matungkid sa tong komposira nga, okay kayo, ang first stanza, Saul killed 1,000. O pagkabati ni Saul, praise God, believe, usa ka libo ang akong napildi. Agoy, pag-abot sa second stanza, David killed 10,000. Uy, layo aragod. Kasi nagkumpos anang kantaha. And people began to appreciate David. So, na-insecure ni nga ilang a leader to the extent that he wants to kill David. Ming abot gani sa panahon nga nagtago-tago na si David because his leader wants to kill him. But yet, atong makita, tungod kay napildi lagid ni David si Goliath, na siya submissive spirit, bisan pa ang iyang leader, sige siya gina-atake, sige siya gina-atirahan, wala. Si David still continue to respect his leader.
In fact, there was an opportunity for him to kill his leader. Kasi David naaman siya mga kuampon, no? Mga kauban. Napo siya cell group. Mga isog po to mga tawhana. 300 kung kabok iyang network. Ha? Na, samtang nagtago-tago si, samtang nagpangita si Saul kang David. Nagkataon nga murag kalibangon siya. So he went to the cave to cover his feet. Mamana ang word sa King James, no? Mingadto siya dito sa langob aron tabunan ang iyang tiil. Kung binisayo nato na aron malibang. Oh. So mao mapud ang hari mga kaigsoon nga adto lang sa kalibunan. Na aman diha, sir, na ay kuan diha. Nakadto diing cave nga iyang giadtuan. Mao man itong gitaguan ni David. Ha? Mao itong gitaguan ni David mga kaigsuonan basta. Samtang nalibang dito si Saul, nya naa si David ang iyang mga kuanara. Sir, patyo na nato ni. Pero ingon siya, no? You must not touch the anointed one of God. Mauna ang gitawag nato og submission mga kaigsuonan. Dili ta kinahanglan nga sige dayon tagkuan, ato dayong siraan ang atong leader, kunon sa bakit wa may perfect nga leader. Pero ato makita how David submitted to his leader. Kaya nga naman, he overcome the Goliath spirit. Okay. Now, dili lang na applicable sa atong church. Kaya basig makaingon mo, self-serving kayo ng iwali ni Bishop. Pero sa inyong panimalay, kamong mga anak, daghan sa inyong mga anak nga wala pa ma-overcome ang Goliath sa inyong family. Tingali sa simbahan, okay, submitted ka sa imong leader, no? Submissive ka, you're submissive to your leader. But in your homes, you aren't. Musukol ka ginikanan, no? Wala makita ang submissive spirit. But let us remember that parents are also delegated authorities of God. While the pastor, parents, or ang inyong boss, ang inyong mga amo, these are delegated authorities. So dapat mag-submitar ta sa ila. Amen? So mauna ang una nga higanti. And I pray na kung doon na may mga Goliath spirit pa diri igsuon, di na nato na i-carry on ngadto sa next year. Let's do something about it. Wa man tali ka mag-rebuild dinhi sa CLC. Pero igsuon, begin to commit yourself. Commit yourself to a small group. Mangitag mga kauban nato nga pwede ka makighalubilo and then who could speak into your life. Ang ikaduha mga kaigsuunan, kini si Isbinibub, no? Isbibinub, no? Gwapo nga ngano. Kung mga anak mo, tawagag Isbibinob. Or pwede nyo tangod, Bibinob. Si Bibinob. Mao ni iyang pangalan, no? Mao to ikaduha nga higanti nga dapat nato i-overcome Isbibinob. Unsa may buti pasabot sa Isbibinob? By the way, si Isbibinob mga kaigsuunan, he almost killed David, no? In fact, nag-ingon din sa verse 16, he had a sword. He cornered David and was about to kill him. Delikado kayo ang hitabo ni David dinhi. Because at the first, battle, na-corner niya si David. And nag-ingon din nga, he almost killed David, actually. Hapit na siya, mamatay si David. It would be a such news or a sad story. Kung atong nabasa nga, David killed Goliath, praise God for that. But the next chapter, nagingon, David was killed by Isbibinob. Pero mga kaigsunan, nagingon din but Abisai, son of Zeruiah, came to David's rescue and killed the Philistine. Salamat! Mao lagi ng importante lagi nga naatay kauban. You need to be submissive. Kaya nga naman,
na ay mga abisay, mga kaigsuunan, nga mutabang sa ato. Amen ba? Ha? Unsa may meaning sa isbibinog? Ang isbibinog, mga kaigsuunan, is my high place. This is a spirit of pride. Because as far as David was concerned, yes, he submitted to his king. Excuse me. However, this was the time nga hari na pud siya. He now became the king. God promoted him. Pero, dapat dili siya magkumpiyansa. Because as he was fighting, kuyaw man ni si David, kay mangunay magyud. Di ba? Kana mga gira kani adto, kana mga king, kana mga general, magkuan ra man na sila. Attack! Di ba? Anak dito. Sila ang musugo. Pero naara na sila, mag-instruct na sila, unsaon paghimo. Pero kuya man ni si David, kay siya man kayo makikistukada dito. Siya man kayo makikpininsingay dito, makiksuunan. Lalo naman ka. Makita nato no, kanang mga murag mga movies bitaw sa Hollywood, nga grabe kayong at the first of fight, ang mga abida, mga aktor to, agi dito mga kagsuunan. It was David actually. And iyang giatubang karon ang kontrabida kay mo man no kanang katong bida gyud at the last kuan sila gyud ang magpininsingay o magingkwentro. However, at this particular moment, hapit gyud madisgrasya si David. Hapit siya madisgrasya. Sa diha nga na-corner na siya, wa mo ingon si David nga, okay ra ko. Napildigin ako sa Gulayat, kini pa, si Bibinob. Okay ko, pasagdir ako. This is my war. You know, I am your king. High place good. High ranking siya igsuon. Murag, ang iyang buti pasabot ba nga murag, maigo ang iyang pride. Kay spirit of pride man kung gilabanan lang siya sa iyang under. King siya, unya naalay mo appeal sa iya. Murabag dili maayong dungog. Nga hapit siya mapildi, unya labanan siya, no, na ay mutabang sa iya. However, brothers and sisters, salamat sa Ginoo nga si David humbled himself. Hinayaan niya si Abisai nga mooy mupatay, mutudas sa iyang kalaban. Here again, kanang uncommitted spirit, mo resulta na dito sa prideful spirit. Ha? Dunay mga tao nga hambog yun, kadi lagi magpatabang. Bisag na anagoy problema, ay kaya ko ni. Ay, ang kabalaka, kaya ko ni. Pero igsuon, kung sige lang maura na kanunin mong attitude nga di ka magpatabang, di ka magpatambag, na problema ka na, nya masuko, maging kay labot-labot, this is my war, this is my problem, wa kay labot ani, family problem na mo. Mga igsuon, patay gyud ka. Because some of you had been cornered already by Bibinob, no? Wala, na-corner na igsuon. Pero si David, he humbled himself. He acknowledged nga dili niya kaya. And let me tell you, you cannot do life alone. No man is an island. That is why we emphasize again nga, you have to commit yourself to a small group. Because naay mga abisay, naay mga bisag dili siya. Tingali imong tan-aw nga mas dako ka granggo sa iya, mas hawod ka sa iya. But we thank God nga dunay mga abisay, mga kaigsoon nga atong una-una ordinaryo lang mga tao. However, God is going to raise them to defend you, to fight you for you. I thank my God nga dinhi sa ato sa CLC. Yes, I am a bishop. Dako kay ko granggo mga kaigsuonan. But there are times in my life nga hapit na ko ma-corner. But I thank God nga naatay mga leaders, naatay mga abisays dinhi nga mutabang. Mutambag igsuon. So, kung naa kay high-ranking officer ka, naa ka sa imong high place, paminaw pod. Kung naa mo suggest sa imo, paminaw. Ina mo katupad, paminaw. O, kamo mga bana, tingali mo, naa mo sa high place, kay ako'y ulo ni ining ko ana, ako'y ulo ni ining panimalaya, unya, mutambag ang imong asawa nga mauni ang atong buhaton. Ayaw, submitar ka sa ako. O, basing madaot ha. Kamu mga bana, no? Nahibawa mo kaning atong mga asawa, sikan Holy Spirit, baya na sila. Maayo na sila discernment. So you have to listen, kay basig abisay po na.
nga gidahatag sa Ginoo sa imo. Ayaw pagpahambog nga kaya nimo tungod kay dako kag ranggo, daghang ka nagkasinatian, you killed Goliath. No, don't presume. Don't presume nga kaya nimo ang tanan. You need people. You need people nga dili lang katong imong leader nga makatabang nimo, bisan tung tuwa sa ubos pwede mo tabang nimo. I remember si Aman, he was a general, no? Dako siya ranggo dito sa Syria. Unya nakuan man siya unsay nga nana? Leprosy. Nya gibaniog nga sir, naay tawo nga inganlag si Elisha dito sa Samaria adto dito. So nagda siya dito igsuon, and he was high-ranking officer siya. Nagda siya og mga gifts, mga bulawan pagani, para nga i-offer sa prophet, man of God, aron nga kuanon. Kasi nga nana, para atimanon siya. Layman ka, sa iyang hambog, na-touch ang iyang ego. Why? Pag abot dito igsoon, wala siya kanang red carpet nga welcome, Aman, di ba? Welcome na Aman. Wala. Wa gani siya entertain sa man of God. Isa'y tuyuan na niya. Sir, makikita siya kay ayuhon ko nun ayuhon nimo kay baniog man dito sa Syria nga kanang gamhanan ka, tao ka sa Diyos. Pasawman na lang siya dito. Ang i-expect nga i-pray over siya, pero pasawman dito sa Jordan. Perting pungutan niya igsuon. Na-insulto ang iyang high place, ang iyang high possession. 5-star general, Armed Forces of Samaria or Syria, ang ranggo. Pero dito perting insultuhan niya makiksuunan. Gipasawm siya sa River Jordan. Ug ang Jordan ni atong panahon na, mura na siya bangkiruhan. Hugaw. Naadiha ang mga tao, malibang po usahay, tingali. It was such, grabe, makauyugid kayo ba? So, pertin niyang suko, isa mangulit ta, kuhaan ang regalo niya. Mangulit ta. Wa siya respeto na ko. Pero maayo kay naay abisay niya, naa siya kanang iyang bodyguard ba? Ang iyang advisor po niya, yung siya nga, sir, ni anamang kita din. Kanang, kapoy po kayo, manguli. Pila ko, it took them days. Remember, from Syria to Samaria, layo na igsuon. Pila ka adlaw, tingali, took them maybe a week or 3 days or a week to travel. Sir, ni anamang kita din, sir. Tistingan na lang gud na to. Pagpaubos lang gud sa imong kagalingon. Wa may mawa na to. Kung hugawan ka, hugaw naman po dani mong lawas ba? Gikagid naman gika. Ato na lang gid kuan, kung musamot ng atong kuan ti. Mo na nga sige, hingadto siya. Pagtuslob niya makigsunan, tanaw na ta, pagtuslob karon kay. Wa man lagi. Oo, napagyapon. Sir, 7 times. Basta sa iya igsuon. Isa kanong dili man dito sa among mga swimming pool. Naay mga nindot kayo nga mga beaches, mga resort. Ganong magdidis bangkiruhan ko papaliguon. Dito lang tata sa Times Beach. Ano sa ba? Basta ikaduha. Katulo. Wala pa man lagi, sir. Tulo pa. Kaupat. Kalimahang to sa kaunom. Tingali mo ingon na siya, tama na! I have enough! Let's go home! Sir, kausa na lang. When he dipped the 7th time, pag-ana niya, wow, kutis porcelana. His skin was as the skin of a baby. And he was healed. Why? Humility. Unsa ang humility? Pagpaubos, obey. Bisan ang nagsuggest, mubog ranggo nimo. Bisan ang nagtabang nimo, murag, wa kay dungog ba nga tungod kay naminaw ka sa iyang advice, pero sige lang kay makaayo na nimo.
That is humility. Dili man ang humility igsuon nga maminaw ka ni adtong mas dakog ranggo nimo nga hoy. Kung ang hari to sa Syria miingon nga hoy, sige tuslob diha. Muubig siya kay king man to niya. Soldier lang siya, general. Pero kini bodyguard lang niya. Pero mga kaigsuunan, that is the essence of humility. Kanang mo submit ka, maminaw ka, niya itong imong tanaw nga, makoy salig aning tohana. Ha? Maminaw ka nga, degree holder ka, o niya, ang nag-advise ni mo, grade 5 lang. O, kanang ingana ba na ay wisdom. Anyway, mao na ang espiritu ni Isbibinob. Kung naaman o galing sa ato igsuon nga, natay pride, di ta magpatabang, di ta magpatambag, di ta musubmitar sa ato mga leader, di na nato dadon sa 2025. Amen? Amen. Patyo na nato na si Isbibinob. Ang sunod, igsuon, kini si Saf. No? Dili na yung Saf 44. Pero gipatay po ni siya igsuon another's kuan. Mao ni si Saf. Mao ni ikatulo na. Ikatulo nga unsay nga nani giant. Unsay buti pasabot sa meaning sa Saf? The door guards. In other words, resistance. Na ay mga open doors na unta nga gibuhat sa Ginoo sa imo pero there seems to be a resistance. No? Naay nagpugong sa mga panalangin. Naay nagpugong sa promotion. Daghan kayo ang nakapugong mga kaigsuunan sa giandam munta sa Ginoo sa imo. Na ay espiritu sa resistance. Na ay mga sap nga nagapugong sa panalangin sa Ginoo. And perhaps you had been claiming the promises of God in the year 2024, but yet, you ended up, seems na closed door na. Pero salamat sa Ginoo mga kaigsuunan, we can overcome. Amen? O, na ay mga spirit of resistance. Perhaps you had been sharing the gospel to your family, to your parents, to your siblings, and to your friends, no? Pero murag hangtod karon, daag yung espiritu sa resistance ba? Pwede nato napildihon mga igsuon. Amen. Pero dili lang kay na ay resistance, basig ikaw pod ang resistant. Kada bitong ikaw pirmi magpugong-pugong. Sa inyong grupo, sa small group, mao ni atong himuon. Mag-amot-amot ta kay mag-Christmas party ta. Ay, mahal kayo ron eh. Esod kayo na. Sige lang supak. Basig, ikaw mismo dapat papat yun. Sap na nga spirit, kana bitong reklamador. Sige lang resist. Sige lang supak. Ang binisaya sa resist, supak. No? Di yun igsuon ay mga mayong plano pero mas hinupakon gyud kayo. But brothers and sisters, salamat sa Ginoo nga di na nato kuhaon na dad-o na nga espiritu nga sige lang resist. And kung doon may mga resistance, ang number one magod nga mo resist ang yawa magod. You know when Jesus in Matthew chapter 16 verse 18, matod pa ni Jesus, and I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang atong ginahimo igsuon, nag-win ka, ug daghang kayo ang imong ginabuhat para sa bulaton sa Ginoo, but it seems that the gates of hell, there are resistance. But since we are part of the body of Christ, we are the church, the gates of hell shall not prevail against us. Walay makapugong kanato. Ina imong katupad bi, you are unpugongable. Ay lang ninyo tanawa na sa dictionary kay wala na. Di gyud ka mapugnan. No? Ang ato magunghunahuna kaniadto nga the church is naay gate, no? Ang church kanang ginaatake kanunay sa yawa, nya hadlok ta kanunay nga hala, basig mapildi na ta sa yawa kay sige siyang atake sa atong pultahan. Dili di ay. Ang yawa mo ituwa sa sulod sa gates. And he is actually afraid of us.
All he is doing actually was to resist. Na ay mga stumbling blocks nga iyang pugong para nimo so that you cannot cross over, you cannot carry it on. But we thank God, the gates of hell shall not prevail against us. Palakpakan nato si Lord. Kung doon na may mga resistance, mga SAF, mga kaigsuunan sa 2023 o 2024 rather, hallelujah, dapat patay na sa 2025. Wala na yung makapugong na to. We will continue to advance. Some of us, pinugnan ang atong hinatagan. Kana mga tao nga muhatag unta ka na apoy panalangin, pero pugong-pugong pa ka, na ay SAF, na igsuon. Next year, mag first fruit na ta. Lord, gamay naman lang kayo nag-amen, Ginoo. Kudako ni ini, Pastor. Nya, pugong-pugong ka sa paghatag. SAF na. Ato na ng patyon ang SAF. Kay mao man na yung makapugong sa panalangin sa Ginoo. Some of us, tingali, sa klarong kapagkasulit sa atong tithes and offering, dili tanan sa ato 100% naghatag ka. Nag-inom lang suratan, bring the whole tithes. Ang problema, natay tithes, pero not all. Some lang. Nahibaw ka na igsuon. Dugay ka na, sulod sa turo, pila ka na kanangalagan sa Ginoo. Ang imong tithes unta 1,000. Ay, mahal man, Pastor. 200 na lang. SAF na igsuon. That's why, ang tanang blessing ni Lord, pinuggan po. Because the Bible says, when you give your tithes into the storehouse, God is going to open the floodgates of heaven. Naiba mo sa ng floodgates? Kung makakita ka ng, dam, kanang dam mga kaigsunan sa diha nga mapuno na nagpag-ayo, ang himon ni ana sa mga operator ni ana nga dam, they have to open the floodgates para i-release. Dili mapungan. Pagbala na igsoon, pag-abri anak, basta muluksok ka diya sa floodgates, patay gid ka, lumos gid ka, tungod sa kakusog, sa bulog. Ing ana ang description, floodgates ang blessing ni Lord. Dili mapungan. But why is it that we have been giving unto the Lord? Nganong pugong-pugong man na ay resistance. Close pa ang floodgates, brothers. Ngano man? You don't bring the whole tithes and offering. Pero once you bring the whole tithes and offering, why pugong-pugong, God is going to pour out His blessing so much that there will be no more room enough to receive it. And I declare, karon nga 2025, unpugungabol na ang mga panalangin sa Ginoo. Kung ang pugungabol po kamuhatag sa Ginoo. So kuhaon na nato ng resistant. Amen? Resistance ta. No, di na ta mag-resist sa mga panalangin sa Ginoo. Number 4. Kini lami. Si lami, ang sunod niya nga, lami. Daghang gyud sa ato nagpalami gyud kaayo. Ganahan kay taglami. Sa atong pagkaon, wa tay pugong-pugong kay lami. Na ay pastor nga tiguang na nga, way pugong-pugong sa pagkaon. Taas ang sugar, taas ang high blood. Ikaw, pastor, sige malagi kighapog kaon, anak. Ay, wali pugong-pugong, kaya nag-ingon ang Biblia, eat the fat and drink the sweet. Kuyawa, lami lagi. So, mauni si lami, mga kaigsuunan. One of the giants. Ikaupat nga giant. No? Unsay nga sa lami, unsay buti pasabot sa lami, my bread, my war. Ang ibig sabihin sa lami, self-centered. Mao gina, gusto nato matagbaw ang atong kaugalingon, di ba? Self-centered. This is one of the giants that we need to face. Why? Because kanang self-centered, ang pinaka-lisod pilihon kanang ikaw. Lisod kayo na nga battle. No? Na ay panultion nga nato kunong enemy na ay gikan sa impyerno, no?
outside na apoy inward, no? Na gikan sa infernal enemy mo nang yawa, no? Panuway man gina siya, infernal, tirahan ta. Pero naapoy external, kanang sa gawas ba, nga tirahan ka sa mga problema, dautan ka, ani mo isig katao tingali, mo na external. Kanang sa kalibutan mo tirani mo. Pero ang pinakalisod kanang internal. Kanang ikaw. Mo na'y lisod pildihon igsuon. And mo ni basig dinhigi ka nagdugay sa lami kay ikaw mismo lami man. Ikaw mismo self-centered. Ako ni. Di ba? Karong panahon na igsuon puros ay iPhone, unsa pa? Selfie, puros self. Puros I-centered. But let us remember, Jesus said, if you want to be my disciple, let him deny himself, take up his cross and follow me. Unsay pamaagi nga mapildi nato ni silami? Deny yourself. Be a disciple. So brothers and sisters, mao ni ang pinakalisod nga pildihon kay ikaw ramana. You have to die to yourself. Wala na ngamin bamingaw gyud kayo. You have to die to yourself. Daghantag mga ambition. You know, si Apostle Paul nagaingon, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me. So, when Paul became a Christian, he no longer lives. It's no longer I that who lives, but Christ lives in me. Si Kristo na ang nabuhi, dili na ako. Kay kanang ako igsuon, ako na siya, akomon, puros ako. Mao man gani na nga nahitabo man na ang kanang greed bitaw. Ako ni. Nindong ko sa istorya nga akomon, kining ako, self-centered. Kita man na siya usa ka sakong kuan. Usa ka sakong kwarta. Pagtan-aw niya makigsunan pertindaghan ng kwarta. Tag-1,000, bandol-bandol. Hingadto kuno siya sa pare, siya padre. Kay guilty man siya. Kita ko kwarta. Dili man ka na imo, dili padre. Mo ba gani nang ingkuan ko. Unsaon man ako ni? Nya ingon siya nga, ibandilyo na dito sa barangay. Kung kisinawad ang kwarta ipahibaw. So ra nagpasan-pasan siya dito sa kasakong kwarta. Kinsay nawadaan og kwarta. Kinsay nawadaan og kwarta. Unsa? Wala gyud. Ang tunto nga, of course, natuman na niya ang sugo sa padre, wa man gyud. Wa man gyud. Siya mao ba? Sige. Ang imong himuon, kay wa na magimo angkon, bahina na sa tulo. Kini para sa mga pobre. Katulo. Ang unang bahin para sa mga pobre. Sunod bahin para sa mga kalag. Nya ang in other words, imo ipamisa sa mga kalag. Ang ikatulo, imo na kay ikaw may nakakuha. Siya sige padre. So iyan na nang ikuan. Iyan na nang gibahin-bahin sa tulo. 3 parts na, no? Siya nga. Kini sa mga pobre. Kisa may hatagan nako sa mga pobre nga pobre mo po ko. Ako ni, pobre mo ko. Kinis mga kalag. Naman po ko'y kalag. Ako ni. Kini, ako ni. Iya tanan. Lami. Hallelujah. Self-centered. Nganong pugong-pugong atong paghatag, self-centered mangguta. Nganong dili ta makapabo sa atong kagalingon, self-centered man ta. But let us remember that in our Christian life, it's not about us. It's about the Lord Jesus.
It's no longer I who lives, but Christ lives in me. Lastly, ang ikalima kini si six fingers. Ha? Murag adjective lang ang kuano, wala man siya pangalan. Wa gid ma-mention ang iyang pangalan bisag unsaon ni six fingers na lang ang iyang gingon, a huge man. They encountered a huge man with six fingers and six toes. Laliman ka, 24 gud tanan, 24. Unom plus unom 12, 12, di ba? G12. G12 higante. 12 ka kuan, 12 ka kamot, 12 pud ka tiil, mga kumagko niya igsuon. Grabe. Pero ilang gipatay mo ni ang pinakamangtas. Mo ni ang pinakadako. Ha? Pero tungod kay wa sayngan, ato na lang ning tawgon nga identity crisis. Ha? Defective siya eh. Abnormal man na kanang unom ka kuan, unom ka tudlo, abnormal na. Pero ang ubang mga ginikanan, swerte na, swerte. Swerte kuno na. Pero actually, mo ni siya. Kanang mga defektibo nga mga tao, di ba mo? Naa sila identity crisis. They want to prove themselves. No? They want to prove themselves. And this is very sad because there are so many Christians who have an identity crisis. They really don't know who they are. Wa sila kahibaw kung kinsa sila. Wa gani sila makaila sa ilang kaugalingon. Of course, they knew their names, but they don't know who they are. But let us remember that we are children of God. Mga anak ta sa Ginoo. And that is the first thing that the devil would like to insinuate or to inject sa imong kinabuhi, sa imong hunahuna. Anak baka gyud ko sa Ginoo. Labi na gyud kung kanang makasala ta. Murag mawa ng atong identity kay nga atong maghunahuna ang atong pagkaanak sa Ginoo kung nagbinuotan ta. Hala nakasala na ko sa Ginoo, di na ko anak sa Ginoo, di na ko born again. Mag-born again na pud ko ugma, Ginoo pasaylo ako sa akong sala. Born again na pud ko. Dili man na ing ana igsuon. Kanang imong anak bisag malibang na siya sa iyang kaugalingon nga kuan, sa iyang lampin, di ka moingon nga di na kanako anak ha. Anak gihapon nimo na siya. You know, si Jesus Christ ang first gyud nga gi-tempt sa yawa sa iya ang iyang identity. Remember when he was baptized in River Jordan? Gi-confirm na daan sa amahan nga this is my beloved son in whom I am well pleased. Di ba? Remember that? There was a voice from heaven saying, this is my beloved son in whom I am well pleased. And then, naapay panahon mga kaigsuunan nga the Holy Spirit came. No, gisilyuhan to sa Ginoo. Anyway, after he was baptized, and remember, he was confirmed to be the Son of God even though wala pa siya mag-preach. He didn't even still preach his first sermon. He didn't even perform miracles yet. Wala pa siya maghimog milagro, wala pa niya pakita ang mga makakita ang mga buta o makalakaw ang mga bakol. But yet, ang amahan ingon nga this is my beloved son. I am pleased with him. Bisag wa pa siya gihimo, I am pleased with him. Pag-abot dito sa Kamingawan, nagpuasa siya 40 days and 40 nights, ang yawa nagpakita na dito. Ang una nga isyu nga gibira sa yawa sa iya, if you are the Son of God, make these stones turn into bread. Kung anak yung kas Ginoo, himo aning bato nga mahimong tinapay. Si Jesus wala maghunahuna nga bitaw, no? Anak man ko sa Ginoo, gikan ko sa langit, nahimo na ko siyang taon, di ba? Nagkatawang tao. Testingan daw na ito, kay basig nawa ng akong pagkaanak sa Diyos, basig na transfer na dito sa appointed son of God. Muna nga, testingan ako ni. Wala siya magduha-duha. Dili ba day mahimo ni Jesus? Kaya man niya maghimo kung iya nang i-prove nga,
Mahimo kang tinapay, pak! Bisan pang yawa, himo niyang pandemonyo. Pak! Igutom ba ako, kaunon taron ka. Pero mga kaigsunan, wala niya. Kaya nga naman, it was a test of his identity. I am a son of God. Bisag na ay malagro nga hitabo o wala, I am a son of God. Anak gihapon ko sa Ginoo. Bisag wa pa ko magwali, anak ko sa Ginoo. There might be times nga makasala ko, but still I am a child of God. Every temptation that the devil threw to him, he always say, if you are the Son of God. But the answer of Jesus Christ, unsa? It is written. Wow. Ang imong identity, it is written. Nasulat na. Anak ko sa Ginoo. Amen? Bisag mo permi mag-accuse ang yawa sa imo because the Bible says he is the accuser of the brethren. Pero bisag unsaon niya pag-accuse sa imo, it is written, I am a son of God. Amen ba? Nakasulat na. So our identity is based on what God says about us. It's not what other people say about you or tell about you, but it's about what God says about you. And He is pleased with you. Amen? Nalipay siya sa imo. Ang atong identity, wala na magadepende kung unsa nga bag ang atong gikuan. Namang ubang mga tao nga, ang ilang identity makita, kinhalan Louis Vuitton pa ni. Unsa ba na mahalon kayo nga mga bag? Oh, Hermes. Hermes na ba ni akong bakos? Hallelujah. Ang atong identity, wala magabasi, ana, kung unsay kagwapo ang imong gisakyan. Bisag bao-baoran ng imong service, anak gihapon ka sa Ginoo. It doesn't make you lesser than those Christians who are driving Ferrari or unsa ba na nga mga kwan. Because our identity is not based on the things that we possess. On how nice your house is. Of course, we understand, I know that God would like you to have them. But it is not, the Bible says, be not deceived because man's life does not consist on the things that he possessed. Dili, unsa kagwapo sa imong sinina. Bisag ukay-ukay rin na imong sinina, pero signature mo po. Kami hilig magyapon, kami pastor. Peter, hilig kami mangitag mga ukay-ukay. Kaya naay daghang ukay-ukay nga mga original po, mga kaigsunan. Amen ba? Wala na nga amen ba? But our identity, wala na sa atong gisinina. Oh. You have to know your identity. Niya pa igsuon. Klaro hapon kung unsa magi ka, babae o lalaki. Kay mo man na issue karon. Daghang kaayo mga tao karon identity crisis. No? Dili siya siguro. Murag nasayop man tingali ang Ginoo sa ako, pastor. Ha? Masayop ba di ang Ginoo? Babae magyud ko nganong dinhi man ko gibutang sa lalaki. No? Pero mga kaigsuonan, we love those kind of people. But let me tell you, you can change. You can become what God would like you to be. Ha? Kinahanglan, mapildi nato ng identity crisis nato. That is why most of us, we have a very low self-esteem. Because we want to compare ourselves with others. Mano lagi siya, gwapa lagi kayo na siya. Muna nga ang ato mahimo, ha? Klaro mga ato. Ang imong identity, Pilipino ka. Muna nga magpataas ta sa atong ilong. No? Daghan na lang atong himuon, igsuon. Para nga, diha ang atong identity. Pero dili na. Ang atong identity naa sa atong Ginoo sa Kristo. Amen? So, let me end. Nag-ingon din sa Philippians 1:6. Balik ta. Being confident of this. Everybody say, I am confident that He who began a good work in you, what God began to do in your life, the good work in your life at the start of 2024, He will carry it on to completion until the day of the Lord Jesus Christ. Atong tapuson ang atong gisugdan.
Everybody say, akong tapuson ang akong nasugdan. Manindog tang tanan mga kaigsuonan. Atong hinumduman, itong mga 5 kahiganti, kisa itong una, si Goliath. Unsa nga ito si Goliath? Uncommitted, undercovered, non-covered, dili komitado. Ang sunod si Isbibinov, high place. Taas kayong pride. Dili mo submitar, dili maminaw. Ang sunod si Sap, spirit of resistance. Supak. Sunod si Lami. Si Lami is self-centered. And then thirdly, 6 fingers. Identity crisis. Let's ask God, Lord, gusto nako nga pildihon ning mga giants sa atong life. Si David, nagamitan gyud niya tong 5 ka bato. Natapos niya ang gira. Natapos na igsuon. Ayaw pag-ingon nga, okay na tong 4, Lord, pero kining usa, di lang nako ni patyon. Some of us are not willing to change. Because we are comfortable tingali sa 6 fingers, sa atong identity. Muna maguni akong naandan. But today, let's overcome them. Amen? As we end this year, i-overcome nato ang mga buhat sa yawa or kanang atong mga naamag yung mga giant sa atong kinabuhi. Ang imong giant tingali that you are facing is different from me. But we have the power because the battle is not ours. It belongs to God. Can we sing that song one more time? Yes, Lord. And I want you to surrender